bahay. Sa namin po na po para patuloy na mangyari at patulong sa gawain ng Panginoon. At nais po namin pasalamatan kayo at I appreciate po kayo kahit sa mga simpleng mga ganito po ay na-appreciate po namin kayo. Amen po ba? Masaya po ba tayo mga kapatid? Amen! Yeah, so I thank God. Ngayon po ay salamat sa Lord sa pagkakataon nito for the very first time. Meron tayong mentoring together with Tatay Balaman. Halos hindi na po siya makahinga pero malakas. Praise God. Praise ng Panginoon. Kaya sa pwedeng tayo po na tayo tumayo at tayo po ay nanalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Sama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nga Panginoon na napakabuti po ninyo Lord, kayo ang Diyos ng katapatan. Kayo ang Diyos, Panginoon, na patuloy na gumagawa sa inyong kalooban. And Lord, where we are, sinasakapanan ko ang bawat isa sa amin, mga leaders. Kunin nga na walang-wala kami kung wala ka. Kaya, Espiritu Santo, mangyari patuloy ang kalooban mo sa amin. Sapagkat nandito kami ang sama-sama na gawin lang ang nais mo sa amin, Panginoon. Lord, speak to everyone. Sa mentoring na ito, pagpalayan ko ninyo si Tatay Larry, Panginoon, at usap ko kayo at patuloy na gabayan ko ninyo. And everyone, Lord God, will receive something from you, Father. Thank you, Lord, and may your peace and joy remain in our midst as we have this mentoring. We give you the glory in Jesus Christ. We pray. Everybody say amen? Amen. Amen. Okay, Tay? Hallelujah. Na-appreciate namin ang bawat sa inyo, sa inyong pagliling, sa inyong pangangalaga, sa inyong ginagawa ng gising. Na-appreciate namin lahat at nagkakipala kayo sa Panginoon sa marami. Kaya ginagawa niyo sa Panginoon. Amen? Kaya glory to God. Maraming salamat sa inyong buhay. Ang purpose po ng ating leaders mentoring ay para lalo tayong lumago. Kasi pagka lumalago tayo, lumalago din ang ministry na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Pagka magmamature tayo lalo, ay gusto nila pumunta ron, kaya lang hindi natin madala. Bakit? Kailangan natin patuloy na lumago. Kaya may mentor na rin. Okay po ba yun? Amen. Praise the Lord. So ang gagamitin natin verse dito sa ating mentoring ngayon ay yung binasa natin kanina. Actually, 1 Peter 5, 2-4. Okay ba yun? Nakita niyo ba yun? So nakita natin yung crown, ang daming crown doon sa mga nangangalaga. Nag-care sa mga tao. Yung nangangalaga ng kawan ng mga tao. Sino dito mga life group leader? Assistant subgroup leader.
Diyos sa atin, pamahalaan natin sila ng maluwag sa puso at hindi napipilitan. Importante po yun. Kasi pagka ginagawa lang natin sa effort natin, una, walang gantimpala sa Diyos, katulad pinag-aralan natin kanina. Pangalawa, nakakapagod. Mapapagod tayo. Diba? Pagka minamahal mo sila, nire-reject ka nila. Pagka inaabot mo sila, hindi ka nila pinapansin, nakakapagod sila. Pero pagka gagawin mo ito na maluwag sa iyong loob, Panginoon. Amen. Sa posisyon na ito, ikaw ang pinupunta ng tao. O kaya pumunta sa akin. Pero tayo, servant leadership, tayong umaabot sa tao. Nagsiserve tayo. Dahil mapalad yung naglilingkod, umaabot sa tao, kaysa pinaglilingkuran. Yun ang Jesus style of leadership. Siya'y umaabot sa tao. Amen? Inabot niya tayo. Nagpakahirap siya sa atin. Nagpakababa siya. So, ganun ang leadership natin. Hindi tayo boss. Ang boss natin si Jesus. Amen. Nakatiwala niya tayo. Amen? So, gawin natin ito ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. At pagdating ng pinunong pastor ng Panginoong Jesus, tatanggap kayo ng koronang, ng kalwalatiang di kukupas kailanman. Amen? Tatanggapin mo korona. Ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Una, pagka naging tapat ka sa maliit na bagay, pagkakatiwala ka ng Diyos ng maliit. Amen? Dahil alam niya, tapat ka rin. Dito, makikita mo yung bunga ng iyong paglilingkod sa Panginoon, yung mga tao na bago ang buhay. Yung mga tao na tulungan mo sila. Amen? Nag-mature sila, lumago sila sa Panginoon. At hindi lang yun, pagdating sa langit, merong kang gantimpala mula sa Diyos. So, paano natin gagawin ito? Paano natin mapulpil yung 1 Peter 5:2-4? Una, kailangan ang buhay natin ay Christ-directed life, hindi self-directed life. Kailangan si Jesus ang siyang nasa trono ng lahat ng bahagi ng buhay, hindi lang spiritual. Hello? Amen. Yung X na yan ang mga interest natin sa buhay. Anong mga interest natin sa buhay? May sports tayo, meron tayong family, meron tayong trabaho, meron tayong bahagi ng buhay natin na spiritual, meron tayong paglilingkod sa Panginoon. Diba? Minsan nami-mix up natin, pero gusto ng Diyos, lahat ng isipan natin, damdamin natin, siya ang number one. Siya ang nasa trono. Siya ang nagko-control. Sa Kanya tayo umaasa o bingi ng guidance. Hindi natin ginagawa sa sarili natin kasi mapapagod nga tayo at hindi tayo magiging epektibo. Kaya para mapulfill natin yung pinagagawa ng Diyos, para maging epektibo tayo ng leader, kailangan si Christ ang nasa trono ng buhay natin. Siya ang boss natin. Sa Kanya tayo naglilingkod. Amen? Tapos yung interest natin, lahat ng interest natin, kontrolado ni Kristo.
Bawa yung ano natin, yung personal life natin, family natin, yung ating spiritual life, relationship sa Diyos, yung ating pananampalataya, yung ating pagsiserve sa Panginoon. Si Jesus ang nasa sentro, kontrolado niyang lahat. Amen? Kasi kung meron kang spiritual life, meron kang family, may trabaho ka, in-add mo lang si Jesus, wala, hindi ka seryoso. At hindi mo mapupulpil yung pinagagawa ng Diyos. At hindi tayo magiging epektibo. Diba kasi yung iba, in-add yun lang si Kristo eh. Meron tayong spiritual life, meron tayong trabaho, meron tayong ministry, in-add lang natin si Jesus. Pero gusto ni Jesus, siya ang pinuno ng lahat ng ito. Siya ang nagahari. Kung saan nagahari si Kristo, may kapayapaan, may katagumpayan. Amen. Diba sa mag-asawa, pagka siya ang nagahari ng mga Panginoon, may pagpapakumbaba, mayroong pagpapatawad, may pagpapasensya, may pagpaparaya. Yun ang naglalapit ng relationship. Yun ang nagbabind sa relationship. Sa atin, pagka mayroong pagbibigayan, mayroong pagpapakumbaba, may pagpapatawaran, may pagsisay sorry pagka nagkamali, mayroong pagpapatawad, may paghingi ng tawad, magkakaisa tayo. Kasi si Kristo ang namumuno. Kung tayo namumuno, pagka nagkamali yung iba, hindi ko yan patitawarin kasi dapat hindi na yan magkamali. Hindi tayo makakabuo ng solid relationship. Kaya kailangan si Kristo palagi ang nasa trono ng buhay natin. Para may kaligayahan, may katagumpayan, di ba? Pagka si Kristo ang namumuno, di ba? Merong order, merong pagkakaisa. So malaking mga bagay ang mangyayari doon. So napaka-basic nito, paulit-ulit kong sinasabi. Pero kung ito, pundasyon ito ng buhay. Kahit na marami na tayong narating, hindi tayo dumaan sa ganito. Parang bahay. Ang ganda ng bahay, ang ganda ng bintana, ang ganda ng ceiling, ang ganda ng... Pero ang pundasyon mahina. Madaling mabuwag. So sa labas, napakaganda, pero ang pinaka-ugat nito, pinaka-pundasyon, napakahina. Gusto ng Diyos ang pundasyon natin, si Kristo, ang salita ng Diyos. Pagsunod sa Panginoon, pagpapasakop sa Diyos, si Kristo ang siyang Panginoon ng buhay. Pagka yan matatag, yung mga susunod, matatag din. Yung bintana, matatag din. Kasi ang pundasyon, tinitingnan ng Diyos pundasyon. Pagka bagyo, wala siyang pakialam yung bagyo kung anong klase ng bintana yan, anong nasa loob ng bahay, kundi ang ano niya, pundasyon. Amen? At alam natin yan, pagka sinusunod natin ang salita ng Diyos, nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, pina-apply natin, sinasabuhay natin ang salita ng Diyos, parang nagtayo ka ng bahay ng pundasyon ba ito. Pagka dumating mga pagsubok, bagyo, hindi natitibag. Matatag. Pero pagka naririnig lang natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos, hindi si Jesus ang sentro ng buhay natin, dumating yung bagyo, hindi matatag yung bahay na tinayo natin kasi ang pundasyon buhangin. Hello? Amen. Alam niyo po yun, di po ba? So ganun din po dito, kaya po ina-emphasize natin ito. Kailangan pagka-leader ka, sa lahat ng gagawin mo, si Kristo kailangan ng sinamon. Amen. Bago mo imit ang cell group mo, bago mo imit ang life group, bago ka imit yung mga committee, bago kayo gumawa ng ano, kaya nag-pray tayo. God, i-guide mo po kami, i-lead mo kami. Ginagawa namin ito dahil sa iyo, para sa iyo. Hindi sa aming sarili, hindi sa pastor, hindi sa church, kundi sa Panginoong Jesus kasi katiwala mo kami. Amen. Kaya pagka nangangalaga kami, si Kristo, tinitingnan namin sila sa mata ni Kristo. Kasi sa sarili natin mata, siyempre madi-discourage tayo. Negative sila, hindi natin. Pero sa mata ni Kristo, pagka tinignan mo sila sa mata ni Kristo, alisin mo yung salamin mong sariling salamin, ang isuot mo salamin ni Kristo, tingnan mo sila, naawa ka sa kanila. Imbis na mainis, awa. Imbis na mawala ng pasensya, ay magpasensya. Kasi tinitingnan mo sila sa lens, sa mata ni Kristo.
Dahil si Kristo ang siyang pinuno ng buhay mo. Amen. Amen? So, naka-video ito para paulit-ulit dito. Pakinggan at sa pakikinig nyo, i-apply ninyo, tinan nyo, mag-ibang leadership mo. Amen. Hindi ka kagad mababurnout. Magkakaroon ka ng malaking pag-ibig sa tao. Di ba? At matutulungan mo ang tao kasi bakit? Kasi meron kang bunga ng banal na espiritu. Self-control ka. Nakokontrol mo yung emotion mo. Pagka pinrovoke ka, alam mo. Kasi bago ka pa nagpunta, bago pa makausap ang kapatid, guide mo ako. Kasi kung minsan, ang aking emotion ay madaling ma-provoke. Pagka napoprovoke, napipikon. Kaya, God, Panginoon Jesus, ikaw na ang mag-control ng emotion ko. Galatians 2:20, hindi na ako namumuhay sa sarili ko. Hindi ko na pinamumuhay yung sarili ko. Ikaw na si Kristo ang ipamuhay ko. Pagka meron kang time na gawin yun palagi, meron kang self-control. Doon mapuform yung control mo sa sarili mo. Tapos may patience, di ba? Fruit of the Holy Spirit, patience. Pagka si Kristo naghahari sa iyo, hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo, si Kristo ang pinamumuhay mo, magkakaroon ka ng patience. Magiging tapat ka sa Panginoon. Magiging matyaga ka sa tao. And madali mong maunawaan yung vision. Hindi mo lang maunawaan by heart, kundi madali mong i-apply ito at madali mong itong gawin sa iba. Amen po ba? Amen. So, palagi natin yan tignan. Palagi natin i-meditate yan. Palagi natin tignan yung buhay natin. Sino bang naghahari sa buhay? Kung sino naghahari, yun ang nasusunod. Yun ang doon ka nagsasubmit. Yun ang sinusunod mo. Kaya magiging matagumpay ka kapag ka si Kristo. Pagka sarili nandiyan sa trono, yung susunod, yung sarili, anong mangyayari? Kaya may gulo. Kaya may immaturity. Kasi sarili pa rin nangyayari. Sabi niya, sa Proverbs 16:18 basahin, ang kayabangan ay umahantong sa kapahamakan. At ang nagmamataas ay ibabagsak. Kung may sarili ka, ang nasa trono, si Kristo, nasa ibaba siya. So ano nangyayari? Magiging may kataasan tayo. At yung kataasan, yan ang nagpapahamak sa tao. Yung kayabangan, siyempre, ikaw lang ang susunod, ikaw ang ano. Hindi mo sinusunod ang instruction. Hindi ka nagpapasako. Hello? Amen. Kasi yung pagpapasakop, importante yan. Una, magpasakop ka sa asawa kong lalaki. Kasi bakit sa babae, sinabi muna kagad, mga babae, magpasakop kayo sa asawang lalaki. Katulad ng pagpapasakop, yung kay Kristo. Importante yun. Kung hindi nyo kaya magpasakop sa inyong asawang lalaki, mahirapan kayo magpasakop sa amin. At mahirapan kayo magpasakop sa Diyos. Amen? Amen. Kasi ang pagpapasakop, mamaya tatalakayin natin yan, hindi yan slavery. Hindi ka mawawalan ng freedom, hindi ka kukontrolin. Mamaya tingnan natin yan. Pero isang halimbawa lang yun. Kaya palagi may problema sa church. Bakit nag-aaway yung mga kapatiran? Diba? Kasi hindi nag-mature. Kung matagal na ang church pero may awayan pa rin, hindi nag-mature yung mga kapatiran. Bakit sila nag-aaway? Parang bata ba? Magulang ka. Bakit nag-aaway yung bata? Inagaw kasi yung laruan. Mami, tinamadandi, inagaw laruan ko. Aking laruan yan dati. Di ba? Nag-aasal bata. Sabi ni Pablo, nung ako'y bata pa, nangangatwiran ako ng katulad ng isang bata. Nag-aasal akong katulad. Pero nung nag-mature na ako, iniwanan ko na yung pagkabatang ugali. Amen. Amen. Pero din tayo, kailangan may maturity. Kaya nakita niyo yung goal, may maturity sa goal eh. Yun ang mahirap itong tabirin eh. Immature to maturity. Maturity sa character, maturity sa pag-handle ng problema sa buhay, maturity sa pag-handle ng conflict sa buhay. Amen po ba? Amen. So yun po kailangan. Tandaan niyo po ito, panoorin niyo po palagi yung video, at tingnan niyo, lalago kayo. Amen. Sinisigurado. Kasi in-apply din namin ito. Bago
bago namin ito ituro, i-apply muna namin sa buhay namin. Nakita namin yung epektibo dahil yung ginawa namin. Pagka ituro mo ito sa iba, epektibo ka rin. Pangalawa, submission to the delegated authority brings power. Tulad sinabi ko, mali ang concept natin sa submission. Kasi yung iba nag-submit sila sa authority, yung delegated authority, in-abuse sila, kinontrol sila, at sila'y sinamantala, tinike-advantage. Sa Panginoon, hindi po pwede yun. Kasi sinabi kanina, di ba, huwag kang mamanginoon sa iba, kundi maging mabuti kang servant, halimbawa. Bawal mamanginoon sa iba, bawal mag-take advantage sa iba, bawal kasalanan mag-abuse sa iba. Amen po ba? Amen. Kasalanan na pahirapan yung iba, kundi maging halimbawa tayo sa karakter, maging servant tayo. Tulad ni David, sa 1 Samuel, dumaan siya sa mga katinding pagsubok. Si David, sabi dito sa 1 Samuel 30 verse 6, 1, 2, 3. Sobrang nag-alala si David dahil masamang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. So, malaking problema din ni Haring David sa oras nito kasi mga tauhan niya, mga soldier niya, inambus, kinidnap yung kanilang mga anak at saka asawa. So, siyempre bilang leader, pagka-leader ka, may cost ng leadership. May kabayaran ng leadership. Masarap tawagin leader, masarap mag-lead, pero malaking responsibility. Katulad ni David, pero mo, pinatay niya si Goliath, dinala niya ang Israel, yung mga tauhan niya sa victory. Diba? Tapos ngayon, hindi naman siya may kasalanan, pero siya ang sinisisi. Pero imbis na magreklamo siya, imbis na pagsabihin niya yung kanyang mga tauhan, ang ginawa niya, humingi siya ng kalakasan sa Diyos. Dahil si Kristo naghahari sa iyo, pagka humingi ka ng kalakasan sa Kanya, palalakasin ka niya. Mamaya pag-aaral natin paano magpalakas sa Panginoon, paano magpa-encourage sa Diyos. Pero dito si David, unang-una, worshiper si David. Diba? Para ma-encourage siya sa Panginoon, mag-worship yan. Worshipper siya eh. Pure ang heart niya. Diba? Nung nagkasala siya, kagad siya humingi ng tawad at nag-take siya ng responsibility. Anong sinabi niya? Sa Psalm 51, Panginoon o Diyos, sa iyo ko nagkasala. Wala siyang sinisi na iba. Hindi niya sinisi yung si Batsiba. Si Batsiba kasi, naliligo siya sa labas. Bakit nandun ako? Sana. Eh, wala siyang sinisi. I take responsibility of my action. Tapos sinabi niya na wala na yung joy niya, kaligayahan niya sa pagkaligtasan niya sa Panginoon. Diba? Restore to me the joy of my salvation. Take not thy Holy Spirit from me. Kasi nakita niya si King Saul, diba? Nawala yung anointing ni King Saul. Ang pumalit yung masamang spirito. Nakita niya yun kasi na-observe niya. Pero si David, kaya siya a man after God's own heart kasi marunong siyang magpasakop sa Diyos. Nagpasakop siya sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos, humingi siya ng lakas sa Diyos. Kaalaman, kalakasan. Kaya pinalakas siya ng Diyos. Pero makikita natin, submission brings power. Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagka nag-submit ka. Amen? Amen. Paano? Amen. Halimbawa, si David, nag-submit siya kay King Saul. Kahit si King Saul, sinasaktan siya, gusto siyang patayin, pero nagpasakop pa rin siya. Nakuha niyo, di ba? Doon siya yung tumutugtog na gumagaling si King Saul. Tapos yung tinutugtugan niya, tumutugtog niya ng worship, yung kanyang natawag doon? Harp. Heart. Yung tinutugtog na yung heart niya. Anong nangyayari? Na gumagaling si King Saul. Pero pagka nagagalit si King Saul, babatuhin siya ng kutsilyo. So, ganun kasama si King Saul sa kanya. And yet, nagpasakop siya kay King Saul. Hindi naniwala nung una si King Saul sa kanya. Kasi walang makalaban kay David. So, nag-volunteer si David.
Sabi, bata ka pa, may gatas ka pa sa rin. Kakalabanin mo yung king na yan. Yung Goliath na yan, na skillful yan. Amen? So, anong nangyari? Siyang nagpatumbak kay Goliath. Bakit? Dahil sa submission niya sa Diyos, submission niya sa delegated authority, si King Saul, kahit na siya'y gustong patayin, pero binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi kapangyarihan pagka nagpapasakop ka. Eh, Pastor, paano yung pinapasakop mo, hindi siya namumuhay sa tama? Kahit na yung sumasakop sa iyo, hindi namumuhay sa tama. Katulad ito, magandang example ito. Si King Saul ay pinrotekta ng Diyos si David. Bakit? Kasi yung mga tao, nung lumabas sila, sabi nila kay King Saul, ang dami niyan pinatay libo-libo. Pero nung lumabas si David, naku, nagpalakpakan yung mga tao. Mas maraming fans si King David, si David. Eh samantalang si King Saul yan. Ano nangyari? Nainggit si King Saul. Kaya magmula noon, gusto siyang patayin. Pinlano siyang patayin si David. Kaya tumakas si David. Pero sa pagtakas ni David, ay hinahabol siya ni King Saul. Tago siya ng tago. Talagang hirap na hirap siya. Pero nagpasakop pa rin siya. Bakit? Kasi may pagkakataon na pwede niyang patayin si King Saul. Pero nung sinabi niya, I will not touch the anointed of God. Amen. Tinuring pa rin niya na anointed ng Diyos. Pinili yan ng Diyos. Hindi ko pwedeng ilagay ko yung kamatayan niya sa kamay ko. Nagpasakop pa rin siya. Anong nangyari? Si King Saul, nagpatuloy siya sa pag-disobey sa Diyos, nakipaglaban siya sa Philistine, napatay siya. Siya ang pinromote ng Diyos. Hello? Nandiyan po kayo. Promotion comes from God. Pagka nagpapasakop ka, sa Diyos ka nagpapasakop. At doon sa opisina ng pinagpapasakupan mo. Kung hindi siya lumalakad sa Panginoon, kung nabubuhay siya sa mali, i-expose siya ng Diyos. O mahirap yun. Pag ang Diyos na nag-expose. O katulad si King Saul, in-expose siya ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Amen. So huwag kayong magmadali sa posisyon. Hindi tayo after sa posisyon. After tayo sa function. Ang mahalaga sa Diyos, yung pinagagawa ng Panginoon, ginagawa mo ng buong puso. Bukas sa loob mo. So, hindi lang, pagka nagsabit ka sa delegated authority, hindi ka lang bibigyan ng power o protektahan ka ng Diyos, katulad ni David, protection sa ni David kay King Saul, ipoprovide ng Diyos ang pangangailangan. Amen? Kaya alisin nyo sa vocabulary nyo ng submission is control, mawawalan ka ng freedom, ikaw ay i-abuse, i-take advantage, dito bawal. Never namin i-take advantage kasi alam namin kasalanan nyo. Amen? Amen. So, pagka nagsabit ka sa authority, magkakaroon ka ng kapangyarihan, magpoprotektahan ka, ipoprovide ang pangangailangan mo ng Diyos, at ipopromote ka ng Diyos. Amen. So, ano ang nagdadala sa ano? Ano ang ng submission? It will bring power, protection, provision, and promotion. Bakit ko alam ito? Kasi ako, nagsambit ako. Yung aking mga senior partner, kuminsan nagkakamali din sila, pero nagpasakop ako. O tignan mo, binigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan para pamahalan ko yung malaki. Amen. Pinotektahan ako ng Diyos sa maling katuruan. Yeah. At pinrovide ng Diyos ang pangangailangan ko. Amen? Amen. At pinromote ako ng Panginoon. Dati sa Vienna lang ako, ngayon sa Europe na. Amen. Amen? Amen. Pwede lang yung church na pinapamalaan. Ngayon, pinromote ako ng Panginoon. Glory. Kaya kung kayo magpapasakop, ay ganun din ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Magiging epektibo kayo. Amen. Poprotektahan kayo ng Diyos sa maling katuruan. Poprovide ng Diyos sa mga pangangailangan nyo. Amen. Amen? Ipopromote kayo ng Diyos. Ganun ang ginawa natin sa Vienna. Tingnan mo. Pinromote ng Diyos sa mga taga-Vienna. Dati sa Vienna lang sila. Ngayon, nagtuturo na sila sa Europe, even sa Pilipinas. Yung pinupuntahan kong lugar, nakita nyo, pumupunta rin sila. Nandiyan po ba kayo? Amen. Promote ka ng Panginoon. Pero kailangan magpasakop ka sa salita ng Diyos, Amen. magpasakop ka sa pastor, sa pastora, magpasakop ka sa leader. Amen? Amen. At kayong makikinabang. Kayong ipopromote ng Diyos, kayong sasangkapan ng kapangyarihan. Ngayon kami, pagka in-abuse namin yung authority, i-expose kami ng Diyos. Amen? Miski ako, pagka in-expose ako ng Diyos, nagkasala ako, bababa ako.
Nandyan po ba kayo? Amen. At ganun din kayo. Malinaw po ba yun? Amen. Kaya magkakaroon tayo ng ministry covenant, mag-agree kayo sa policy ng Great Awakening. Willing kayo, pagka kayo ay hindi tama ang iyong ginagawa, alam niyo yan, kayo na mismo magsasabi, basta bababa muna ako kasi ayusin ko muna ang buhay ko. Di ba? Importante yun, nagsasabing tayo. Amen. Pagka may submission, merong promotion, merong power, at ang church makapangyarihan ng church. Kumikilos yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo sa 1 Samuel 18:14, sabi dito, ano man ang gawin ni David, nagtatagumpay. Bakit? Sapagkat pinapatnubayan siya ng Diyos. Amen. Amen. Nagkasala siya, nagkamali siya, pero ni-restore siya ng Panginoon. Pero pagkatapos noon, ano man ang kanyang gawin, nagtatagumpay, naging matagumpay siya. Bakit? Kasi sinasamahan siya, pinapatnubayan siya ng Diyos. Di ba yun ang gusto natin, di ba? Amen. Kaya si Jesus ang lagay natin sa trono ng buhay. Sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa delegated authority. Ngayon nyo, po-promote kayo ng Panginoon. Amen. Hindi ba sa inyo, masunurin, mapagpasakop, madali kayong maintindihan yung vision. Madali nyo ma-fulfill yung pinagagawa niyo. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Amen! Hallelujah. Tandaan nyo, nandiyan ang YouTube, palagi nyo pakinggan. Ganun po kasi ako mag-training. Pinapaking ko palagi, pinitrain ko, yung nag-training ako, pinapakinggan ko palagi. Tapos sinasa puso ko, sinasa buhay ko. Tapos sina-apply ko, tapos sina-apply ko sa iba, na-apply ko sa church. Kaya may bunga. Amen. Nagkakaroon ng bunga dahil ginagawa mo sa Panginoon. Number 3, mamuhay tayo na may isang vision, goal, purpose, process. Sagak Madrid, Sagak Argelies, Sagak Salesianos, kagabi, Sagak Las Rosas kami. Kailangan isa lang ang vision natin, isa lang ang goal natin, isa lang ang purpose, isa lang ang language natin. Amen. Amen? Paano yun, Pastor? Kasi may plano kayo sa pamilya, may vision kayo sa inyong mga anak. Sarili niyo yun. Personal yun. Pero pagka sa church, wala kayong ibang vision. Kundi yung to make a major spiritual impact in Madrid, in Europe, Spain, around the world. Yun lang ang vision ninyo. Kasi kung may vision ang church na ganito, at alam nyo lang ito by intellect, hindi mangyayari. Kailangan yung vision na yun, isa puso ninyo, isa buhay ninyo, i-apply ninyo sa inyong sarili. Bigyan ko ng halimbawa, yan ay hindi naka-display para lang for display. Yan ay hindi lang mo lang alamin, pag-aralan, yung vision, yung goal, purpose, kundi i-apply mo sa buhay mo. Amen. Ano mang in-apply natin sa buhay natin, yun ang epektibo, yun ang pinakamabisang ituro. Amen? Hindi mo maituro yung fruit of the Holy Spirit, lalo yung self-control, patience, kung wala ka pang self-control. Kung hindi mo pa makontrol sarili mo, mahirap ituro yun. Kahit marunong kang ituro, marunong kang magturo, pero hindi makuha ng ano kasi hindi nakikita sa iyo. Pero pagka in-apply mo yung faithfulness at tinuro mo ito, karamihan sa inyo, faithful kayo, madaling makuha ito ng mga kapatid. Madaling bumaba ito. Amen po ba? Kaya anong kailangan? Alamin mo, pag-aralan mo, isa puso mo, yung vision, goal, purpose, mission, isa puso mo ito pag-aralan. Tapos pangalawa, isa buhay at gawin mo sa sarili mo. Halimbawa, tingnan mo yung goal. Nasaan ako doon sa goal na yun? Maging honest ka sa sarili mo, doon sa goal na yun, from infant to new believer, tapos yung immature, mature, tapos teachers of men and women, tapos disciple, o disciple na. Saan na ako doon? Maging honest ka sa sarili mo, evaluate mo ang sarili mo, saan na ako dito? Nandito na ba ako dito sa maturity? Nandito na ba ako sa teachers of men? Pagka maging honest ka doon, at gusto ko mapunta ako sa pagiging disciple at disciple maker. Alam mo kung nasan ka, alam mo saan ka papunta. At in-apply mo sa buhay mo. Amen. Amen? Hallelujah. Kasi hindi mo madaya ang Diyos eh. Lord, saan po ako dito? Saan ba ako dito? Alam ko at alam mo rin, Panginoon. Pero gusto kong ma-achieve yung goal na
maging disciple ako at disciple maker. Dito pa lang ako sa maturity. Namumold pa yung character ko. Dito pa lang ako. Kaya kailangan mag-progress ako. Yun ang tinatawag ng faith goal. Ang faith goal ko itong year na ito, maging disciple maker ako. Kung disciple ka na, maging disciple maker ka naman. Di ba? Kasi pagka in-apply mo sa sarili mo, disciple ka ni Jesus, ituturo mo lang sa iba, etong ginawa ko. Nagpasakop ako. Etong ginawa ko. Si Jesus na ang ginawa ko, inilagay ko sa trono ng buhay ko. Umaga pa lang, nakataas ang aking kamay. Hindi kalooban mo mangyari. Amen. Kundi kalooban mo. Amen. Papasok ako sa trabaho ko. Ang aking employer, pwede mag-menopause siya, mag-andropause. Aha. Kung supladahin na ako, hindi ko siya gagantihan. Hindi ko siya papatulang kasi nag-menopause. Example lang po yun. Diba? So, i-share mo yung victory mo. I-share mo rin kung ano yung mga workout mo pa rin sa buhay mo. Tapos gawin mo ito sa iba, ang pag-witness, pagpapollow up, discipleship, pangangalaga. Diba? Gawin mo ito sa iba. I-apply mo sa iba, mangalaga ka. Hindi ibig sabihin siya, group leader ka na. Mangalaga ka, mag-pray ka na, meron kang alagaan. Sorry, malikot ako eh. Sorry. Doon ako palagi nakatingin. Mag-alaga ka, di ba? Iyan mo sarili mo, immerse mo ang sarili mo doon. Magano ka ng bagong mga tao na wala pa sa Panginoon. Amen. Kasi yung masarap tulungan yung wala pang masyadong alam. Kasi kung ano lang i-feed mo sa kanya, yun lang ang gagawin niya. Hindi komplikado. Mahirap yung marami ng alam. Mas magaling ko pa sa iyo. Hindi na magsasabit sa iyo. Alam, sasakit lang ang ulo mo. Meron naman taong maraming alam, pero maturuin sila. Pero madalang yun. Kaya hanapin mo yung wala pang alam, yung hindi pa talaga nag-church. Amen. Kaya maganda yung makafocus tayo sa unbeliever. Amen. Sa lost soul. Kasi pag ganawin mo yan, meron gantimpala yan. He who wins soul is wise. Tapos alagahan mo. Turing mong anak. I-apply mo yun sa kanya. Talagang matitis ang pasensya mo yan. Katulad ka ng alaga ka ng bata. Kapapaligo mo lang, nagdumi na siya. Susuruan mo sumubok. Minsan, hindi pa niya makuha yung pagsubok. Minsan, tinry niya mag-isa, pero kalat-kalat. Siya spiritual, ganyan siya. Pero natuto kang magsiyaga. Natuto kang maging nanay. Natuto kang maging tatay. Amen. Hello! At Hallelujah. masasabi mo talagang pinanganak mo yan kasi bago pa siya mapunta yan sa karyan ng Diyos, bago pa yan maligtas, katakot-takot na prayer. Tapos dinisciple mo siya, katulad ni Paul, sabi niya, para ako na naman nanganganak na nagle-labor sa pain para lang mahubog si Kristo sa iyo. Kasi nagdi-disciple siya. Ang pagdidisipulo ay hinuhubog mo yung karakter ng tao. Parang nanganganak, sabi ni Pablo sa Galatians 4:19. Parang nagle-labor, masakit, mahirap. Pero pagkatapos ipanganak, parang walang nangyari doon sa mga masakit na bagay. Nawala lahat ng pain nung makita yung bata, puno-puno ng kaligayahan. Ang Amen. magulang. Amen? Meron sa amin, kapitbahay namin pagka manganak, para lang dumumi siya. Pero pag kasi, nagle-labor, ayaw ko na, pinagagalitan ng asawa, sinasabunod yung asawa, ikaw kami kasalanan, dapat ikaw magbuntis. Ayaw ko na. So, every year, nanganganak, every year. Ganun palagi ang drama nila. I think naging 14 ang anak niya. Nandiyan po. So, ganun po, gawin natin sa iba. I-apply natin. Mag-work yan pagka in-apply natin sa iba. Una, i-apply mo sa puso mo, alamin mo. Tapos i-apply mo sa sarili mo. Tapos i-apply mo sa iba. Mga laga ka ng mga tao. Mag-follow up ka, mag-witness ka. At dalhin mo sila sa maturity. Amen. Tapos Hallelujah. mag-duplicate ka. Amen? Paano yung mag-duplicate? Yun nga, yung inalagaan mo, yung mga bago. Ang sarap i-train yan. Kaya na yung natuto magsabi. Turo mo sa kanya paano magpasabi. Paano sumunod sa Diyos. Sabihin mo sa kanya, hindi kita i-manipulate, hindi kita i-control. Hindi kita i-abuse.
kundi tutulungan kita para i-guide kita, i-lead kita para mag-grow ka. Kasi yun ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. Kaya magduduplicate ka kasi ang discipleship, duplication, magduduplicate ka. Para lalo kang gamitin ng Diyos. Amen? Amen. Kasi pag wala ka, nagbakasyon ka, mayroong assistant leader ka. Meron kang assistant sa pagtuturo sa ibang ministry. Pag kami pangangailangan sa ibang lugar, pwede kang magpunta ron. Meron kang aasahan. Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. So mag-duplicate tayo. Ito yung time na mag-duplicate tayo. So, saka ko nag-discuss lahat ito. Ito muna. Number 4. Kailangan magkaisa tayo. Amen? Team. T-E-A-M. Anong ibig sabihin ng team? T-E-A-M? Together. Everyone. Accomplishes more. Kinuha yan sa Ecclesiastes. Mas marami, mas maganda kung marami. Nagkakaisa. Marami kayong magagawa. Amen. Amen? Marami kayong magagawa kung nagkakaisa kayo. Kung marami man kayo, hindi kayo nagkakaisa, watak-watak kayo, divided we will fall. But united we will stand. Together we are stronger. We are better and stronger together. Kaya ang kailangan magkaisa tayo. Kaya napakalaga nitong ganito. Na meeting, na mentoring, na fellowship, na eating fellowship. Amen? Kasi nagkakaisa tayo. Amen. Kinakapa natin yung ugali ng bawat isa. Amen. Paano tayo mag-adjust sa kanila? Paano tayo mag-build ng relationship sa bawat isa? Amen? Amen. Mahalaga po yun. Kasi army tayo ng Diyos. Yung army ng Diyos kailangan nagkakaisa. Hindi natin binabaril yung kakampi natin. Ang binabaril natin yung Diablo, kaaway natin. Dumating siya rito para iwatak-watak tayo, para i-divide tayo. Ang pagkanya-kanya, pagkampi-kampi, kasalanan. Amen. Kailangan hindi tayo kumampi kanino pa man. Kailangan tumayo tayo sa katotohanan. Amen? Amen. Tumayo tayo sa tama. Kasi yung kinampihan mo na-spoil, yung hindi mo kinampihan, magsiselos. Kaya pinagbabawal ng Diyos kasalanan, Galatians 5:19, ang magkampi-kampi. Gusto ng Diyos magkaisa tayo. Amen. Kaya para magkaisa tayo, itong plano ng Panginoon, ito yung sinabi niya sa kanyang salita. Ephesians 4:30-32. 1, 2, 3. At huwag ninyong kalungkutin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa magitan niyan, tinatakang kayo para sa araw ng pagsubok ang pagtubos. Alisin ninyo ang lahat ng kabaitan, buot, pagkamuhi, pag-aaway, paglalait, pati ang lahat ng uri ng kasamaan. Ito lang muna. So, napipighati, nalulungkot ang banal na Espiritu kapag gumagawa tayo nito. Kaya alisin na natin yung kapaitan, puot, pagkamuhi, pag-aaway, panlalait, pati ang lahat ng uri ng kasama. Anong gagawin natin? Para maalis din ito, alisin natin ito, pero anong gagawin natin? Maging mabait tayo sa isa't isa. Mahirap bang maging mabait sa isa't isa? Hello, mabait tayo sa ating amo. Diba? Mabait ka sa inyong amo. Lalo may kailangan ka. Gusto mong magpakasyon. Gusto mong magpataas ng sweldo, mabait ka. Kaya sa Pilipino, madaling maging mabait. So, ang utos ng Panginoon, maging mabait tayo sa bawat isa. At mahabagin tayo. Maawain tayo sa isa't isa. Si Kristo na nasa sa iyo, siya rin Kristo na nasa akin. Huwag tayong mag-away kasi hindi natin pinag-aaway natin si Kristo parehong nasa sa akin. Magpatawad kayo sa isa't isa kung paano si Kristo ay pinatawad kayo ng Diyos. Diba? Napakalinaw ng utos na ito, di ba? So, i-meditate natin ito. Tapos, makipagkaisa tayo sa body of Christ. Tandaan natin, pamilya tayo. Natutuwa ang kaaway pagka tayo nag-aaway. Hindi nagpapatawaran. Nagsasabi ng mga bagay na pagka nakatalikod yung iba. Pagka hindi tayo naging tapat sa bawat isa, natutuwa ang kaaway, nagdikrib ang Holy Spirit. Pero natutuwa ang Panginoon, nagagalit ang kaaway pagka nagkakaisa tayo, nagkakasundo tayo. Bigyan ko kayo ng tip paano magkaisa. Susunod.
Kailangan tingnan natin yung nagbubuo ng relasyon natin sa iba. Kalugod-lugod sa Diyos at nagbubuo. Yung nagbibuild ng relationship. Tingnan din natin kung anong sumisira sa ating relationship. Unahin natin sa sumisira. Ang pagmamataas ay sumisira ng relationship. Diba, sa mag-asawa, Pastor, ako palaging bumabati. Ako palaging naunang mag-say sorry at saka bumati siya, mag-pray siya. Hindi ba siya nagpapasok? Una, hindi ba siya nagpapasok? Pangalawa, kung hindi ko siya batiin, hindi siya ako batiin. Kaya hindi ka mag-usap buong week, buong month. O, di ba? Bakit? Kasi mayroong pagmamataas. Ang pagmamataas, hindi lang yung hindi siya sumusunod sa tama. Ang pagmamataas, ayaw niyang gawin kung anong tama. Ang pagmamataas, yung ayaw niyang magpaday. Gusto, palagi siyang huli. Kung kumilos. Kaya anong magsumisira sa relationship natin? Pagmamataas. Alisin natin yan. Yung sumisira eh. Anay yan eh. Termites yan eh. Sumisira sa atin eh. Nalulungkot ang Diyos. Natutuwa ang kaaway. Ano pa? Pagkamakasarili. Yan ang sumisira ng relationship. Ano pa? Inggit, selos, awa sa sarili. Yan ang sumisira ng mga relationship. Alisin natin yan. Amen. Sama ng loob, offense, yan ang sumisira sa relationship. Amen? So alisin natin. Palitan natin, may kapalit yan. Yung pagmamataas, anong kapalit yan? Nagbubuo ng relationship, ay nagbubuo? Pagpapakumbaba. Amen. Yung nag-say sorry ka agad, yun ang mapagpakumbaba. Yung inaamin mo yung kasalanan, hindi mo tinatakpan, nagpapaturo ka, mapagpakumbaba yun. Nagtitake ka ng responsibility, kasalanan ko ito, may kasalanan din ako dito. Diba? Mayroong nagbubuo ng relation. Nabubuo ang relationship pagka may pag-aaway. Pagka nagpakumbaba, isa lang magpakumbaba, susunod na yung isa. Pero kung nagmamataas, mataas din yung isa. Siya may kasalanan, pastor. Bago mo counselin, nagtuturuan sila, siya may kasalanan. Siya, pastor. Ito ginawa niya. Pero after ng counseling, may kasalanan din ako. May pagkukulan din ako. Bakit? Kasi nagpakumbaba. Diba? Pagbibigayan, yan ang nagbubuo ng relationship. Pagka may pagbibigayan, minsan kahit kami, wala kami kasalanan. Pero for the sake na siya magkaroon ng kapayapaan, kapatid, humingi ako ng tawad sa iyo. Sigurado may pagkukulang ako sa iyo. Hindi ko nakita, hindi ko na-communicate sa iyo ng maayos ito. Kaya humingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo. Diba? Pagpapakumbabay, tinan mo. Madudurog ng puso lang na Pilipino, madaling magpakumbaba din ng iba pagka inumpisahan mo. Amen. Eh kung katwiran mo eh, leader ako, ba't ako hindi nagagawa na ako kasalanan? Tapang. Hindi pa kasi durog. Hindi pa basag ang puso. Diba? So, yun ang nandun. Pag-ibig, yan ang nagbubuo ng relationship. May pag-ibig. Amen? Tapos pagpapatawad, yan ang nagbubuo ng relationship. So, piliin natin kung anong nagbubuo. Kung saan nagiging stronger ang relationship. Yung sumisira, alisin natin. Oh, yeah. Yung termites, alisin natin. Amen? Susunod, number 4. Number 5, culture of blessing. Ang culture of blessing, kinuha po yan sa 1 Thessalonians 5:11. Sinabi po doon, encourage one another and build each other up. Yung ating closing prayer, hindi po memorized prayer yan, kundi para makapag-create tayo ng way of life, maging lifestyle ito, maging kultura ito, kasi hindi natin ito kultura. Ang kultura ng Pilipino, pagkain, picture-picture culture ng Pilipino. Sanay tayo sa ganon. Automatic na tayo mag-picture pagkatapos kumain. Pagkatapos ng pagtitipon natin, importante yung picture, yung souvenir. Kultura natin. Pero ito hindi natin kultura. Kaya pinag-aaralan pa natin. Paano natin maging way of life? Paulit-ulit gagawin. Hanggang makuha. Ganon din sa vision. Naka-display yan para ipag-pray mo yan sa buhay mo para paulit-ulit mong intindihin sa puso at sa buhay hanggang makuha mo. Amen.
Anong ibig sabihin ng culture? Yung culture, way of life, yung blessing, empowerment, empower to prosper. Kita yung circle na yun. Ang blessing to prosper you in spiritual life with God, your physical health, emotional well-being, marriage, children, lahat ng area ng buhay mo, ma-empower ka, mag-prosper ka. Okay, pwede mong sabihin yan, kapatid, patuloy kang pasaganayin ng Diyos ang kalusugan mo. Patuloy ka niyang pagalingin, magkaroon ka ng magandang kalusugan. Itong year na ito, dinideclare ko na patuloy kang mag-prosper, lumago sa iyong spiritual life, sa iyong relationship sa Diyos, sa iyong pananampalataya, patuloy kang mag-prosper ka sa lahat ng area ng buhay mo. Pagka sinasabihan mo ng ganon, ine-empower mo siya kasi may power sa ating sinasabi. Death and life is in our tongue. Kaya importante pagka magsalita tayo, ay ine-empower natin yung iba. Pangalawa, isa pang meaning ng culture of blessing, yung blessing, Greek word taken from the Greek word eulogia, meaning to speak well. Kung yung eulogia, kinuha doon yung eulogy. Kanino tayo nag-eulogy? Sa patay. Di ba pag kami namatay ng kamag-anak, pamilya, lahat ay nagsasalita, nagsasabi ng magagandang bagay. Mga memories nila na magandang bagay. Ganon din sa culture of blessing. Ang sinasabi mo habang buhay pa, ina-appreciate mo na siya. Sinasabi mo lahat ng magandang bagay na ginagawa niya. Kung anak mo yan, sasabihan mo yan ng magagandang bagay na ginagawa niya. Kaya pagka i-correct mo, sasabihin din niya, nakikita mo lang sa akin yung pangit na nangyari, maganda, hindi mo nakikita. Bakit? Kasi hindi sinasabi yung magaganda. Sinasabi na marunong lang mag-correct, pero ayaw mag-appreciate. Hindi na natin kultura yun eh. Ang mga Hudyo, kaya sila successful, bata pa yung anak nila, sinasabihan na nila ng culture, empowerment, to prosper. Sasabihin nila sa anak nila, ikaw hindi ka lang maging trabahador, magiging manager ka. Ikaw magiging scientist ka. Ikaw magiging may-ari ka ng kumpanya. Mali pa lang sila, sinasabihin na sila. Kaya paglaki nila, full of confidence sila. Hindi sila mahihayin, kundi punong-puno sila ng empowerment. Kung gagawin din natin yan sa bawat isa, sigurado magkakaisa tayo. Sigurado yung iba na nadi-discourage, may encourage sila. Yes. Kasi anong utos ng Diyos? Encourage one another. Build each other up. Magpalakas kayo, magpatatag kayo sa bawat isa. Kaya tayo nagkakatipon para magpalakas tayo, magpatibay tayo. Hindi para magwasak tayo. Kaya yung prayer natin, hindi para magwasak tayo, hindi para mag-discourage, nandito tayo para mag-encourage. Amen. Amen? Amen. Kaya i-practice natin. Hindi magiging way of life yan pag hindi natin i-practice. Yung pagtututbrush way of life na yan. Bakit? Ilang beses tayo nagtututbrush. Yung pagligo, way of life na yan. Pero itong culture of blessing, appreciation, empowerment, hindi pa way of life yan. Kailangan pag-aralan natin. Kailangan gawin natin ito more open. Kahit palagi natin gawin hanggang maging nasa sistema na natin. Ang mga lalaki, ang pinakamalaking number one love language sila, appreciation. Diba? Mga babae, quality time, gift giving, shopping. Pero sa lalaki, appreciation. Kaya ito gagawin natin, lalaki, babae. Siyempre, kung kayo na-appreciate ko yung babae, sasabihin ko agad, kapatid, pinapasalamatan ka namin ni Pastor Marlene. Kaming dalawa, mag-asawa, pastor mo, tatay at nanay mo, ina-appreciate namin yung ginagawa mo sa Panginoon. Yung gift mo ginagamit mo sa Diyos, yung commitment mo sa Diyos, isa kang pagpapala sa church, isa kang pagpapala sa amin. Amen. Tinitingnan mo siya sa eye to eye. Sincere ka sa compliment na sinasabi mo. Amen? Hindi ka nakapikit. Pero pagkapag-sige, pag-pray kita, Panginoon, may empower siya, lalo siyang lumagon, lalo siyang maging healthy, lalo siya, Lord, yung panalangin niya, lalo mag-provide mo yung panalangin niya, lalo, God, siya maging gamitin mo siya, lalo siya more pa sa kanyang ministry na hinahawakan. Lalo siyang mag-duplicate, lalo siyang matulungan ng iba para sila yung ma-disciple.
empowerment yun, prayer yun. Amen? Kung gagawin ng mag-asawa, kasi karamihan ginagawa ng mag-asawa, prayer eh. Lord, tulungan mo mabago ang aking isa. Napakapangit ng ugali niya. Tulungan mo siya. Kasi ang asawa. Ganon din naman ang asawa ko, Panginoon. Kahit sa prayer, ang papalitan ko. Tapos, mahal prayer tayo. Ayoko na, pinariringgan mo ako. Ayoko na, sinisermonan mo ako. Ayoko na, bago ako pumunta sa pulpit, ako muna nasermonan mo. Pero ito, maganda itong prayer na mag-asawa. Bakit? Kasi titignan ng asawa mo, darling, honey, mahal. Salamat sa buhay na you're the love of my life. Blessing ka sa akin. Kinikilig si Pastora. Patuloy kong nagsasalita ng blessing sa'yo, lalo kung gamitin mo Diyos, ginagamit ka niya, o sino magagalit doon? Pagkakayahan mo siya mag-pray, ay halika. Bakit? Kasi pagka nagpipray ka, pagka na-appreciate mo, pinikila mo ka lang, pinikila mo. Kaya doon lalo kong nagiging ganado. Salamat mahal, tinapon mo yung basura. Kaysa sa, hindi mo naman tinapon na basura. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Katamad-tamad. Alam mo, mag-motivate ang kasama mo. Pero mahal, salamat na. Inugasan mo yung plato. Thank you, na-appreciate kita ako. Tapos pagka maraming tao, sabihin mo yung magandang qualities. Huwag mo siyang ipahiya sa marami. Hello? Amen. Amen. Bueno, sa inyo. Tapos last, yung blessing. Ito, tinan mo, blessing, napaka-importante ng blessing. Amen. Kasi mamaya, curse yun eh. Pagka hindi ka nag-appreciate, kini-curse mo. Hindi mo nga sinasabing cursing, pero hindi mo siya na-appreciate. Yung love tank niya, empty. Kaya yung iba nangapit bahay. Kasi yung iba marunong mag-appreciate. Kasi yung iba pagkaksabi binubula-bula siya. Bakit? Bahay ko yun. Wala dito yun sabihin mo, wala dito. Kasi sa totoo lang, yung iba, nangapit bahay kasi marunong mag-bulachi. Bulachi. Dry ang relationship pagka walang appreciation. Pagka puro correction lang, Oo. hindi maganda. Totoo. Kaya kailangan palaging may appreciation. To impart God's vision, image into man's or woman's life. To impart God's vision. Anong vision ng Diyos? God wants to prosper us. To bless us, not to harm us. Sabi niya, Jeremiah 29. Amen. God wants us to give us hope in a wonderful future. So pagka nag-speak ka ng blessing, pagka nag-appreciate ka, pagka nag-encourage ka, binibigyan mo ng pag-asa yung tao. Binibigyan mo siya ng buhay. Binibigyan mo siya ng future. Magandang kinabukasan, di ba? Kaya dapat tayong mga leader, mapag-appreciate tayo. Kahit na sa labas, pagka gusto mo makapag-connect sa iba, i-appreciate mo siya. Nag-training ako ng ganito sa Bicol. Tapos sabi ng pastor, Pastor, pwede bang pag-pray mo yung mother ko? Kasi galit na galit siya sa akin. Masama ang ugali ng mother ko. Nabulag ako kasi pinagtatrabaho niya ako. Eh, pastor talaga ako, hindi ako marunong magtrabaho sa gubat. Pinagtrabaho niya ako, gano'n-gano'n ang subong niya. E di, nag-tricycle kami, dinala niya ako. Pagdating ko, pinakilala ako. Kala ko, re-respetuin ako. Pastor ako eh. Pastor from Vienna. Si Pastor Larry from Vienna. Ako, inis na ba ako? Tapos, Pastor, pwede ba pag-pray mong mother-in-law ko? Sorry. Pwede pag-pray mong mother-in-law ko? Sabi. O sige. Pwede pong pigit niyo ang mata niyo pag-pray ko kayo. Ayaw niyo pa. Ako, kumikit. Holy Spirit, tulungan mo ako. Yung mga sasabihin ko, yun ang mabulay ko yung prayer niya. Yung pangangailangan niya. So, binulong ako ng gano'n. Tapos, naisip ko ito, picture of blessing. God, si nanay, wala mong po nag-appreciate sa kanya. Hindi man makita yung ano niya. Maganda ginagawa. Pero ang dami niyang sakripisyo ginawa niya sa anak niya. Pinag-aaral niya yung anak niya. Talagang ginapang niya sa trabaho. Nagpakasakit niya. May makarinig ako ng
appreciation. Pagka yung prayer ko na gano'n, patungkol sa appreciation, lumalakas. Nabulsay ko. Tinulungan ako ng Holy Spirit. In-appreciate ko lang siya, in-appreciate. Yung pala kulang siya sa appreciation. Never pa siya in-appreciate sa buhay niya. Di ba kanina suklada, pagkatapos niyakap ako, Pastor, thank you po. Ay, na kayo uuwi. Nagkararating ko lang. Maamo yung tao pagka ina-appreciate mo siya. Aamo siya sa iyo. Alam mo, ang employer mo, i-appreciate mo siya. Sabihin mo yung magagandang bagay na ginagawa. Hindi ka nang bobola. Kasi tinitingnan mo siya, kilala mo siya. Anong mga bagay? Yun ang hindi natin tinitingnan eh. Dapat tingnan natin yung magandang ginagawa, tapos sabihin natin. So ngayon, mamaya, meron tayong ganun na practice. Maganda gawin niyo ito. After service, ginagawa ko ito sa congregation. Sa leadership, ginagawa ko. Kasi magsisimula sa leadership eh. Amen. Hindi yan magsisimula sa member. Kailangan magsimula. Kaya sa live group gagawin natin bago tayo mag-iwalay. Maganda closing natin sa prayer na ganito. Pero bago kayo malis, ganito gawin ninyo. Una, mag-appreciate kayo, mag-encourage kayo. Speak well. Anong magagandang bagay na nakita mo, sabihin mo sa kanya ng ay. Hindi nakapikit ha. Hindi ba kasi ngayon eh. Paano ka mag-appreciate? Nakapikit ka, nakapikit siya. Kaya ayos ko lang. Babae lang ito, lalaki nila. Gifted ka, ito yung nabigyan sa'yo. Kapatid ako yung nabigyan sa'yo dahil naglilingkod ka sa Panginoon kahit na nag-aayos ka ng silya, nag-aasir ka, pero ginagawa mo ng puso, naglilinis ka. Ako yung bless na bless. Salamat sa buhay mo. Patuloy ko ang pinag-pray na empower ka ng Diyos, lalo kong pamilya ng Diyos, lalo kong maging healthy, magkaroon ng mahabang buhay at pagpalain ka ng Diyos sa iyong Panginoon. Diba? Tapos sa mga susunod na iba naman anong nakita mo pang mabuti sa kanya. Sabihin mo, kung hindi mo sinasabi, kina-curse mo rin siya. Empty yung niya. Hindi kayo magkaroon ng connection. Paano kayo mag-build ng relationship? Sabi na, they will know that we are the disciple of Jesus when we love one another. Wala nga tayo nagmamahalan kung wala namang appreciation, encouragement. Kaya nga tayo nag-limit to encourage one another. Kasi malapit ang pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. So yun po ay kailangan natin gawin intentional. Siyempre hindi naman way of life natin ito, kaya pilitin mo sa unang pipilitin mo. Nakaka-feel ka na parang overacting naman ito, okay lang. Ginagawa mo ito sa Panginoon. Ginagawa mo ito sa iba. Sa ikakabuti, sa ikakalago ng relationship natin. Amen? Amen. Susunod, yung nakakalagay dyan. Kapag tayo ay hindi nag-blessing, nag-speak ng blessing, nag-curse tayo. Diba? Pagka nagsasalita tayo na walang pakundangan, halimbawa, Proverbs 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poon. Ngunit ang lalong nakakapagpagalit ay ang pamalang na sagot. Kapatid, dito! Bakit? Kumain ka na ba? Ano ngayon? Saan ka na? Dito pa, naliligo. Malapit na. Naliligo pa. So, nagdi-disempower tayo. Kina-curse din natin yung tao. Kini-cripple natin sila. Kini-disable natin sila. Hindi sila masasagapan ng kapangyarihan. Hindi sila mamomotivate. Mawawasak ang buhay nila. Tapos, yung speak evil. Iwasan natin ito. Huwag tayong magsalita ng evil sa iba. Amen? Kung anong ayaw natin sa sarili natin, gawin sa sarili natin, huwag din natin gagawin sa iba. Amen. Amen. Amen? Ito po kung minsan ang nagiging Pagka wala yung tao, pinag-uusapan nito. Unfair yun. Pagka yung iba pinag-uusapan, leader ka, mga kapatid, hindi na pinag-uusapan. Yung wala dito. Yeah. Unfair naman yun. Yung maganda, hindi natin gagawin dito. Pag-usapan natin dito kung anong ikakabuti, ikakaayos, ikakaganda. Yun ang create natin na culture sa life group, sa ministry, sa church. Amen? Yun ang create natin para magkasundo, magkaisa. At gawin natin ang lahat para mangyari ito. So mamaya gagawin natin yun. Kaya sa closing prayer natin, we are the people in the church you called us to be. People who always build up and never tear down. People who always encourage and never discourage.
Amen? Kasi hindi na-explain ito parang repetitive prayer. Hindi. Para masanay tayo. Amen po ba? Anong oras na? 11:15. Okay. Skip ko na yung iba. At isa sa yung gifts of the Holy Spirit. Yan, gifts. Yan. Para kayo'y ma-encourage. Kasi hindi kayo makakapag-encourage sa iba kung hindi kayo encourage. Kung hindi kayo tumatag sa inyong relationship sa Panginoon, sa inyong pananampalataya, hindi kayo tatatag. Magiging instrumento ng katatagan ng iba. Hindi mo nahihintay na basta para ipag-pray ka o yung ibang tao. Ang Diyos pwede kanyang direktang i-encourage. Bakit mo alam ito, Pastor? Kasi ako walang nag-encourage sa akin kasi senior pastor na kami. Pag kami pagsubok kami, sarili namin. Siyempre, yung mga ibang mga leader namin, hindi kami encourage man nila kami, pero hindi talaga nila talaga may encourage. Kaya kanino kami humingi ng encourage, direkta sa Diyos. Paano? Mag-pray kami sa Spirit. Pagka mag-pray ka sa Spirit, i-encourage ka mismo ng Diyos. Kasi sinabi sa kanya Seta, makakapagpuri ka sa Panginoon. Di ba nakapagpuri na tayo? Maghapon kami nagpupuri sa Panginoon. Kahapon, magmula ngayon, kahapon hanggang ngayon. Pero lalo ka pa makakapagpuri sa Panginoon kung nagpipray ka, nagpupuri ka sa tongues. Kaya binigay ang devotional tongues para sa benepisyo mo. Para lumakas ka, direkta kang palakasin ng Diyos kasi may access tayo sa Diyos. Pinalalakas, pinatitibay tayo sa relationship natin sa Diyos pagka tayo ay nagsasalita, nagwo-worship, nagpipray sa iba-ibang wika. Kaya importante na mabaptize tayo sa Holy Spirit bilang mga leader. Para masangkapan tayo ng gift at ang isang gift itong devotional tongue. Napakalaga nito. Susunod. Napapatatag tayo, lumalakas tayo sa pananampalataya pagka tayo nananalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi sinabi dito, manalangin ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi tatatagan mo pananampalataya. Lalakas ka. Amen? Hindi ka madi-discourage. Hindi ka mabe-burnout. Kasi nagpipray ka sa Espiritu. Meron isang malaking mega church, lumaki church sa Amerika. Yung pastor na burnout. Pagod na pagod siya. Sumusuko siya. Mega church na malaki ng church. Tinanong siya ng kapwa pastor niya. Sabi niya, ginagamit po ba yung speaking tongues? Hindi na. Sabi niya, kasi wala na akong oras diyan. Kaya pala siya na burnout kasi nag-stop siya mag-speaking in tongues. Sa devotion niya, nagpipray lang siya. Pero hindi siya nag-speaking tongues. Pero nung binalik niya yung tongues niya, nagpapuspos siya sa Panginoon, nag-speaking tongues siya, nawala yung burnout sa kanya, lalong lumago yung church. Amen po ba? Amen. So kung yun ay kailangan niyo yun, mas kailangan din natin. Amen? Amen. So kahit hindi mo naintindihan yung sinasabi mo, kung ginagawa mo ito sa Panginoon, at ito yan, inaalaw mo sa buhay mo, magkakaroon ka ng revival, refreshing. Hindi ka na kailangan maggantay pa ng iba, ipag-pray ka ng iba, kundi ikaw mismo. Ikaw na magpapalakas sa iba. Ikaw na ang magpapatibay sa iba. Bakit? Pinatibay ka mismo ng Diyos. Amen. At mabibigay lahat ng glory sa Panginoon. Amen? Amen. Tinutulungan ka sa iyong kahinaan pagka tayo nananalangin sa banal na Espiritu. Amen? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Praise God! Isa pong malaking pribilehyo ang mag-lead. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para mag-ikot sa Kanya. Isa pong malaking pribilehyo. Hindi po ito burden. Kailangan joy. May kaligayahan ka. Kaya kailangan mag-pray ka palagi sa banal na Espiritu. Amen? Para yung kaligayahan mo sa Panginoon mag-umapaw. At yung joy of the Lord, yun ang kalakasan mo para maglingkod sa Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isang patuloy kami. Lord, na isa puso namin ito, sa buhay namin ito, pakikinggan namin ito, at patuloy kami mag-pray in the Spirit. Sige, mag-pray tayo in the Spirit para ma-encourage tayo. Para mawala yung mga pagod, physical na pagod, spiritual na pagod. Kora, basikere, madala, karababa, sure, mere, besire, marabasya, hallelujah. Glory to your name, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Kora, basire, marabakasi, karababa. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. So, sa oras nito, kumuha po tayo ng partner, lalaki-lalaki. Pero ito po munang instruction. Una, tingnan mo kung ano yung magandang ginagawa niya sa church. Tapos sabihin mo sa kanya, kapatid, ako'y blessed na blessed sa buhay mo. Salamat, isa ka magpapala.
yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Kung anong ministry niya, alam mo yan. Sabihin mo sa kanya eksakto. Pagkatapos yung sinabi na yun, siguro 1 minute lang yun, o 2 minutes, tingnan mo siya, eye to eye, sincere ka. Makinig ka muna, yung isa na sinasabihan, makinig, tapos ipag-pray mo siya, Panginoon, lalo mo siyang pagpalain. Lalo mo siyang yung design ng kanyang puso, pag-fulfill, lalo mo siyang patatagin, lalo mo siyang gamitin, maitili sa kanyang paglilingkod sa'yo. Amen. Tapos yung kabila naman magsalita. Sasabihan ka niya, eye contact, tapos mag-pray siya sa'yo ng short prayer. Mag-i-end tayo dito. Okay ba yun? Pero gawin natin din sa live group natin yan, ano? Sa ministry natin, di ba? May practice kayo sa tambourine. Gawin niyo muna yun. Gawin natin palagi yun. Kaya inuumpisa natin sa leader. Amen? So sige, tumayo tayo. Kumuha tayo ng partner. Lalaki, babae. Maganda mag-ayam. Gawin muna natin sa Argelius muna. Tapos dito sa Celestial. Later on, i-mix natin. Okay, gawin na po natin. Yan ang ating end ng session natin. Kasi gabi na. I-appreciate ko. Ano naman? Eye contact. Sige lang. Iwakawali kayo para sa mga maganda. Hindi ba kapatid dito? Hindi ba dito? Dito malayo para hindi kayo magkarinig. Thank you.
Nagkakasundo pa rin tayo sa Praise the Lord. Hallelujah. Nadalasan natin yan, ha? I-apply niyo yan sa life group, i-apply niyo yan sa ministry, bago kang practice, i-apply niyo yan hanggang maging lifestyle. Ulit-ulit lang ginagawa natin ang buong puso sa pagbibiron sa pag-appreciate natin. I-apply ko din sa pamilya yan, sa mga anak, sa asawa. Kailangan niya, love rin siya ng asawa. Maging generous tayo sa pag-appreciate. Hindi mag-appreciate tayo sa pag-appreciate. Pero sa inyo kahit lalaki, umiiyak, ano ba nangyayari? Nag-open. Pero hindi ba umiiyak kayo? Umiiyak kayo kahit lalaki kayo. Dalawa. Sabi ko mga lalaki. Ano pakiramdam pa kaya na-appreciate? Masaya, di ba? Masaya. Ano pa nga yung pakiramdam na kaya na-appreciate? Ano pa nangyayari? Ba't tayo niyak? Sa tuwa, sa pagkagaling pa kayo, masaya pa kayo. Diba? Hindi ka mamamali pag nag-appreciate ka, hindi ka mamamali. Gusto magkasama ng mga tao pagka nag-appreciate ka. Kaya alisin na natin yung hindi appreciation, appreciation na. Mag-practice muna tayo sa appreciation. Kung wala kang ibang sasabihin, mag-appreciate ka, may sasabihin. Gusto mo makapag-connect sa tao, mag-appreciate ka. Magulang yan, alam mo magulang, naisalamat ako sa pagtatrabaho niyo, sa pagpapahirap niyo sa inyo, maraming sasakripisyo kayo para patulungan namin. Ikaw lang nagsabi sa akin, gawin natin palagi yan. Maging kultura sa mauna sa leaders, ano? Hindi mauna sa members. Ginagawa ko rin, pero nangyari ito sa leaders, bababa niyan sa members. Glory to God. Palapakan natin ng Panginoon. Glory to God. Salamat sa inyo. Alam ko, 11:30 na. Pero nakikinig tayo. Thank you. God bless you. God bless. We love you.
na magkaroon mag-prosper kayo sa inyong buhay. Lalo kayong gamitin ng Diyos. Amen? Lalo kayong maging epektibo sa inyong ginagawa sa Panginoon. At makapaglingkod kayo ng may kaligayahan, kapayaman, at ang Diyos magre-reward sa inyo. Amen? Amen. Love you, God bless you.